Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:02 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasukata sa inyong aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yari ang Radyo Pilipinas Iloilo News. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, ini ang Radyo Pilipinas News. Adlaw kita subong sang Lunes, Mayo 26, 2025. Talo sa inyo regular nga anchorman, Janelle Baclay. Ako naman ang inyo alagad, Marian Grace Aranyata, kagkaroon sa atong mga headline. Apat ka balay sa barangay Zamora, Melissa, naguba bangod sa natumba nga kahoy. Probinsya sang Iloilo naka-record sang masobra 500 nga kaso sang hand, foot, and mouth disease sini nga tuig. Malay PNP madasig nga ginaktuhan ang pagpangsapote sa bata kag ginablos ni Senator Jingo Estrada sa Boracay Island. Western Visayas Regional Athletic Association daog sa elimination round sa baseball secondary kag softball elementary girls sa 2025 palarong pambansa. DSWD gin-launch ang pilot implementation sang therapy sa probinsya sang Aklan. Kag ulan, wala nakapugong sa pagpasundayag sa mga hubon sa 2025 Manggaan Festival Cultural Competition. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:04 sa aga. Kagaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Apat ka mga balay sa barangay Zamora, Melissa City proper ang gin-report nga partially damaged bangod sa natumba nga kahoy base sa inisyal nga report sang Iloilo City Government Mayo 25. Sunod sa LGU, 16 ka individual ang apektado sang insidente. Sa nasampit nga numero, 6 ang senior citizen, kag 6 man ang kabataan. Padayon pa ang ginahimo nga validation sa mga otoridad sa lugar. Samtang nagsugod na ang pagbulig sa City Social Welfare and Development Office o kung CSWD Iloilo sa mga biktima. Ang mga pamilya nga may partially damaged nga mga balay ang ginatagan sa 25 kilo nga bugas, 7 kalatas ang beef loaf, 7 kalatas ang sausage. Ang mga share naman nga apektado sang insidente ang nakabaton, 10 ka kilo nga bugas, 5 kalatas ang beef loaf, kag 5 kalatas ang sausage. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Iloilo naka-record na sang 568 kakaso sang hand, foot, and mouth disease sini nga tuig. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Naka-record sa 568 kakaso sang hand, foot, and mouth disease o kung HFMD ang probinsya sang Iloilo sini nga tuig. Sa datos ng Iloilo Provincial Health Office as of Morbidity Week 20 o kung humaling Enero 1 to Mayo 17 sini nga tuig, yara na sa 568 ang kaso sang HFMD sa probinsya nga mas mataas ang 107% ikumpara sa 274 lang na kaso sa pareho nga panahon sa 2024.
Sa masobrang 500 nga kaso sa probinsya, ang 5 ka munisipalidad nga may pinakamadamo nga kaso among Banwa San Carles nga may 57 ka kaso, Concepcion nga may 41, Barotac Nuevo nga may 37, Santa Barbara nga may 35 kag Balasan nga may 33. Ang HFMD naganap na pinaagi sa hangin nga nagadala sa droplet kung magpangatsi o kung magbubo ang tao nga infected sa HFMD. Pwede ini maglapta pinaagi sa mga kamot nga nakatandog sa mga butang nga kontaminado sa virus halin sa sipon, laway, ihi kag higko sa tao nga nagadala sa virus. Una na nga nag-abiso si Iloilo Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinyon sa mga ginikanan nga kung may makita nga lesion sa kung rashes sa kamot, tiil o kung baba, hindi na pagpalagawan ng kabataan ang hindi na makalaton sa iban kang maghugas ng kamot kung magdaho sa kabataan o kung mag-usar sang alkohol. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Madasig nga ginakuhan sa Malay Municipal Police Station ang nagluntad nga pagpangsapote sa bata kag hinablos ni Senator Jingo Estrada sa Boracay Island, Malay, Aklan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Mar Joseph Ravelo, hepe sa Malay Municipal Police Station, madasig nga ginrespondehan sa kapulisan ng insidente kag ginaresto ang 3 ka suspects sandig sa mga testigo nga nakakita sa insidente. Kaso nga physical injuries ang pag-atubangon sa mga suspect. Sa nagluntad ng insidente sa isla, ginpatod sa kapulisan nga isolated ang natabo kag wala ini nagapakita sa pangkabilugan nga sitwasyon sa isla sa Boracay. Ginpasiguro man sa Malay Municipal Police Station nga prioridad sa kapulisan ang safety kag security sa mga turista kag residente sa lugar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Western Visayas Regional Athletic Association daog sa elimination round sa baseball secondary kag softball elementary girls sa 2025 palarong pambansa. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Daog ang Western Visayas Regional Athletic Association o konwibra sa elimination round sa 2 ka sports events sa nagkapadayon nga 2025 palarong pambansa sa Ilocos Norte sa Domingo, Mayo 25. Daog ang Wibraa kontra sa Buanga Peninsula Regional Athletic Association sa baseball secondary sa score nga 15-0. Nagdaog man ang Wibraa kontra sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Athletic Association sa softball elementary girls sa score nga 10-0. Madumduman nga sa Sabado, Mayo 24, opisyal na nga ginbuksan ang palarong pambansa sa Ilocos Norte, naging pangunahan mismo ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., kaupod si Department of Education o DepEd Secretary Sani Angara. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pila ka mga estudyante gikan sa Western Visayas daog sa National Schools Press Conference Elementary kag Secondary Level. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Daog sa nanungay-tungay nga contest ang pila ka estudyante gikan sa Western Visayas sa National Schools Press Conference upon NSPC Elementary kag Secondary Level nga ginhiwat sa Ilocos Sur. Sa elementary level, lakip sa 5 nga tagdaog sa bugos nga Pilipinas, Sanday Aquia Chloe Salazar sa pagkuha ng larawang pampahayagan Filipino, Jairo Bernard Tesuela sa English Sports Writing, Kurt Tyron Lauron sa pagsulat ng Balitang Pampalakasan Filipino, kag Lirico Rion Beri sa pagguhit ng kartong pang-editorial Filipino. Ginkilala man ang Region 6 bilang Rank 3 sa Radio Script Writing and Broadcasting Best Script sa English, kag Rank 2 sa Radio Script Writing and Broadcasting pinakamahusay na Informational Filipino. Sa secondary level naman, Rank 1 si Hira Mariel Ibalan sa Feature Writing English, dala naman sa 5 nga nagdaog Sanday Antares Sige Kahilig sa Editorial Writing English, Ann Quisea Calderon sa News Writing English, Bless Duraco sa pagsulat ng latahala in Filipino, Roxine Madrid sa Column Writing English, Franz Duwale sa Mobile Journalism Filipino, Charles Bernard Clomata sa TV Script Writing and Broadcasting Best Anchor English, Tricia Marie Esponso sa TV Script Writing and Broadcasting Best Anchor Filipino, kag Jonel Andre Marones sa TV Script Writing and Broadcasting Best Director Filipino. Dalaman sa 5 nga tagdaog ang Western Visayas sa TV Script Writing and Broadcasting Best Developmental Communication Filipino, kag Best TV Newscast Filipino, kag ang Ramona A. Benjamin Senior National High School sa Online Publishing Filipino.
Ginhiwat ang NSPC sang Mayo 19, tubtub 23. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. First Western Visayas East of Doing Business Fair buksan sa bunga Lunes. Ang detalye sa balita sa live report ni JP Hervas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Buksan sa bunga Lunes ang labing unang Western Visayas East of Doing Business kung EODB Fair sa Iloilo. Inikabahin sa selebrasyon sa East of Doing Business Month nga sa ulog kada Mayo. Ang aktibidad pag-uupdan sa 19 ka-ahensya sa gobyerno. Nagip sa magatanyag sa ilang mga serbisyo ang mga regional kag provincial office ang Anti-Red Tape Authority o ARTA, Department of Foreign Affairs kung DFA, Government Service Insurance System kung GSIS, Home Development Mutual Fund kung Pag-ibig, Land Transportation Office kung LTO, Philippine Statistics Authority kung PSA, Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth, Bureau of Internal Revenue kung BIR, Department of Information and Communications Technology o kung DICT, kag Department of the Interior and Local Government o kung DILG. Magapakigbahin man ang regional kag provincial office sa Department of Trade and Industry kung DTI, Social Security System kung SSS, Professional Regulation Commission kung PRC, Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC, Department of Agriculture kung DA, Bureau of Fire Protection kung BFP, Department of Social Welfare and Development kung DSWD, Civil Service Commission kung CSC, kag Philippine Information Agency o kung PIA. Partners ang ARTA sa pagpatigayon sa aktibidad ang Local Government of Pavia kag Globe Telecommunications nga magatanyag man sa ilatag sa kaserbisyo. Nabiluan nga katuyoan sa EODP ang pagtukod sa mas business-friendly environment sa kada lugar sa pungsod Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, JP Hervas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. DSWD gin-launch ang pilot implementation sang Terra-Fee sa probinsya sang Aklan. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Gin-launch ang Department of Social Welfare and Development o kung DSWD sa idalong sang Kapit Bisig laban sa kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services o kung Kalaisids Program ang pilot implementation sang Terra-Fee project sa Madalag Aklan bilang kabal sang Cash for Work Initiative. Ang proyekto ginpakilala kadugan sa launching orientation naging pangunaan ni Kalaisids National Program Manager Attorney Bernadette Mapuro Joaquin kag DSWD Field Office 6 Regional Director Arwin Razo. Gimpayong ni Attorney Joaquin nga ang Terra-Fee sa kabag-o nga modality sa Cash for Work program. Tinutuyo sini nga maghatag sang dugang nga suporta sa mga benepisyaryo, partikular ang mga underserved persons with disabilities kag ilang caregivers. Hindi ka pareho sa regular nga Cash for Work ang mga caregiver nga nagapartisipar sa Terra-Fee ang hindi na kinahanglan pa nga magwa sa ilang mga pulian agon maghatag sang serbisyo. Makabulig hapon sila sa mga secondary recipients sa sulod sa ilang mga komunidad. Sa Madalag, 73 ka benepisyaryo ang natubod na sa Terra-Fee Initiative. Ang mga kwalipikado nga benepisyaryo ang mag-aubra sa hindi maglapaw sa pulo ka adlaw. Mag-aubra sila sa 8 ka oras kada adlaw kung magabaton sa 513 pesos na sweldo kada adlaw. Ang Terra-Fee ipatuman man sa New Washington, Aklan, Bingawan, Iloilo, kag Sibuna, Guimaras. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:15 sa aga. Dugang ang mga balita, bantayan sa pagbalik sa programa, Radyo Pilipinas News. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:17 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa gihapon mga biyan, nagapamati kamo sa programa Radyo Pilipinas sa news kag sa dugang paginaton nga mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Planning, Monitoring and Evaluation Division nagaserbe bilang brain system sa Department of Agriculture Western Visayas sunod sa PMED Chief. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Nagaserbe bilang cerebral system o kon brain system ang Planning, Monitoring and Evaluation Division o kon PMED sa Department of Agriculture Western Visayas. Ini ang pahayag ni Atty. Rolin Asuncion, Chief sa PMED sa DA Western Visayas sa usapang agrikultura sa Lunes, Mayo 26. Sunod kay Atty. Asuncion, ang PMED ang mga nagagiya, assess kag nag-refine sa mga ahensya particular sa DA Western Visayas kag ang nagatungo naman sa paghatag sa strategic planning directions, nagahiwat sa monitoring, feedbacking, evaluation kung nagadumana sa information system. Sa DE Western Visayas, may ara sa tatlo ka section ang PMED, ang Planning and Programming, Monitoring, Evaluation, kag Management Information. Dugang pa ni Atty. Asuncion nga makabigman nga brain system ang PMED, bango sa strategic planning ang PMED ang naga-formulate kag naga-update sa long-term kag annual plans lakip ang Agriculture and Fisheries Modernization and Industrial Plan. Ang Planning, Monitoring, Evaluation Division, isa sa mga importante na division sa isang ahensya, especially ang Department of Agriculture. Considering under sa Regional Executive Director natin, Rumi, duwa na siya ang nagkaagapay niya sa left at sa right. Ang isa na dira among Admin and Finance Division, kag ang isa dira among Planning, Monitoring and Evaluation Division. So, based sa among struktura, under kami sa Regional Executive Director, because we serve as the division responsible for crafting strategic plans, monitoring project implementation, evaluating outcomes, and of course, manage mo kami sa mga data system na among nag-guide sa atong departamento sa mga programa at polisiya sila. Nabatian ang kabangin sa payag ni Atty. Asuncion. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. PMED Western Visayas regular nga nagahiwas sang field visit agud mapasiguro nga ang mga programa sa regional office na isunod sa kinahanglanon sa mga mangunguma kag mangingisda. Yari ang report. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Ginbayag sa pinuno sa Planning, Monitoring and Evaluation Division ng PMED sa Department of Agriculture Western Visayas na regular na nagahiwas ang field visit bilang kabahin sa monitoring kag feedbacking ang PMED para mapasiguro nga naisunod sa kinahanglanon sa mangunguma kag mangingisda ang mga programa sa regional office. Sa interview sa Radyo Pilipinas, Iloilo kay Atty. Rolin Asuncion, Chief sa PMED sa DA Western Visayas sa usapang agrikultura sa Lunes, Mayo 26, ginbayag niya nga may ginapatuman nga monitoring kag feedbacking system ang PMED pareho sa field visit para direkta mismo mahibaluan sa mga mangunguma kag mangingisda ang impact sa kada programa o machinery sa DA Western Visayas. Dugang pa ni Atty. Asuncion sa field visit, hindi lamang ang malamig ang feedback ang ginabaton sa PMED kung hindi lakip man ang mga reklamo kag suwestyon kung pinaagi sa mabalikan ang procurement process kung bala insakto ang ginhatag sa mga supplier. Magliwas sa pagpanawag sa ground, ni ara man sa progress report system ang PMED kung sabihin ginalantaw ang pisikal kag pinansyal nga progreso sa kada banner program sa DA na ginapatuman sa rehiyon. Sa pag-implement sa mga monitoring at feedback system natin sa DA programs, ang ginahimo natin nagakandak kita sa regular field monitoring visits. We really took time
sa pagtakto sa ating mga farmers and fisher folks. Hindi lamang sa pag-interview, but rather, dinalantaw din na natin, dina-observe din na natin kung baga ang inyong proyekto may impact sa ila. Ay importante atin ang impact. No? Hindi naman sila nga, siyempre may on the other side sa ating gawin mo, may mga procurement processes, diba? So, we procure sa mga farm inputs, we procure sa mga machineries para sa mga farmers and fisher folks who need. However, pag once na na-deliver na natin, syempre, pag nabato na nila, we do not know kung ginamit man nila sa injector o hindi, o base kung haliit lang nila nasa kilid, kinhaliit lang nila sa balay, or something like hindi galing maayo ang ginhatag natin na project sa ila o kung wala nila na poslan. So, muna nga dapat natin kantuan sila. So pag-monitor natin, ginapamangkot natin na sila. Kumusta ang ginapanghatag naman sa inyong mga machineries? Okay, bala? Nabatian ng kabayo sampayan ni Attorney Asuncion para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Wala mapunggan sa ulan ang pagpasundayag sa 5 kahubon sa ginhiwat nga 2025 Manggaan Festival Cultural Competition. Nasaksihan sa mga tumalanaw ang matahom nga ambahanon, maduagon nga costume kag ang ginapabugal sang gibaras ang matamis kag world class nga paho sa probinsya. Ang mga nagpasunday nga hubon ang nagikan sa 5 ka banwa sa probinsya. Ini ang hubon palayag sa banwa sa Buena Vista, hubon San Lorenzo Hanon sa San Lorenzo, hubon Sadsaran sa Nueva Valencia, hubon Basahan sa Cebu ug hubon Bulantihan sa banwa sa Hordan. Natrasarmahan ang pag-umpisa sa kompetisyon bangod sa pag-ulan, ginpakita sa mga hubon ng kalidad nga performance sa ginpadayaw sa mga tumalanaw. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Naghiwat ang LGU Malay sa Malaynon Heritage Cooking Contest 2025 bilang kabay sa selebrasyon sa National Heritage Month sining nga Mayo. Giniwat ang aktibidad sa Malay Ecological Park sa diin, ginpasundayag ang mga traditional nga putahe sa Malaynon sa 3 ka kategorya: ang appetizer, main course kag dessert. Ginpasundayag sa mga tiglawas halin sa nagkalain-laing nga barangay ang ilang mga recipe kag ginpili ang mga nagdaog base sa kanamiton, presentasyon kag cultural value. Sa appetizer, daog ang Barangay Cubay Sur sa ilang insaladang talong, Barangay Kugon sa main course para sa ila basoy nga manok kag sa dessert naman, nagdaog ang Barangay Motag nga nagpatilaw sa ila coconut candy. Nagpasalamat sa Mayor Florivar Bautista kag Tourism Officer Felix de los Santos Jr. sa tanan nga nagpasako nga nagsuporta sa kahiwatan. Ginpabugal Manila ang papel sa pagkaon sa pagpasanyog sa lokal nga turismo kag kultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan nga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nagananyang sang libre nga seminar kag consultation angot sa US Immigration ang isa ka abogadang Ilongga nga karon nakabase sa Pungsod, Amerika. Sunod kay Attorney Pamela Helen Betira Polka, managing partner sang PhilAm Law Firm sa Estados Unidos, ini ang himuaton sa Hunyo 7 kasunod sang iya pagpuli sa Iloilo City. Ang seminar kag consultation himuaton sa Iloilo Convention Center kag magasentro sa topiko angot sa Family and Work-Based Visa, Tourist, Student and Investors Visa, Naturalization and Dual Citizenship kag Filipino World War II Veterans Parole Program. Pag-athag ni Atty. Betira Polka ang PhilAm Law Firm nga iya gintukod, kaupod sang isa pa ka Ilongga ang madugay na nga nagatanyag sang ini nga libre nga serbisyo bilang bulig sa iban pa nga mga Pilipino. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, las 8:25 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagamoy ato ang mga balita nga natipon kag ginbantayan sang Radyo Pilipinas News para sa Radyo Pilipinas News Lunes kita nga adlaw Mayo 26, 2025.
Sa ngalan sang amon mga katuwang teknikal sa studio, Alan Defante kag sa amon naman transmitter Jones Otahero. Radyo Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ako ang inyong tagbalita, Marian Grace Ereñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.